Habang tumitindi ang investigation kay Kawhi, based naman kay Rachel Nichols, naipit tuloy si Commissioner dahil yung isa sa biggest star ng NBA na involved sa isang issue papasok pa ng training camp at preseason. Namukhang iniipit lang din si Kawhi at yung Clippers dahil meron pang mga nilabas na dokumento si Pablo Torre tungkol sa kanyang allegedly ghost contract. Nilabas na rin kasi yung mga possible punishment na pwedeng ibigay kay Kawhi at sa Clippers. Papasok ng training camp, expected, wala pa rin verdict ang NBA regarding kay Kawhi at sa Clippers, hindi rin mamadaliin ng NBA ang investigation tungkol sa kanya, base kay Commissioner. Wala namang sinabi na suspended si Kawhi ng Clippers kaya pwede pa rin siyang tumuloy ng training camp, pre-season at regular season. Hindi katulad ng iba mga players na merong investigation, sinususpinde or hindi pinalalaro ng kanilang mga teams. Si Kawhi, wala pang ginagawa sa kanya yung kanyang team at yung NBA. Based pa sa mga insider ngayon, hindi nag-aalala si Kawhi sa kakalabasan ng investigation dahil hindi naman directly tatamaan siya kung magkaroon ng punishment. Kumbaga, slight lang, parang pinalo lang sa kamay kung sakali. Pero duda ako dito hindi ipapahamak ng NBA yung isa sa mga star player na nakakakuha ng malaking TV rating. Based naman sa mga write-ups, iniipit si Commissioner na kapag hindi ginawa ng NBA official na bigyan ng harsh punishment ang Clippers, gagawin ng ibang teams yung ginawa ng Clippers. Gagaya lang yung ibang mga teams at gagamitin nilang reference yung Clippers at si Kawhi para makapag-sign ng player kahit lumagpas sa salary cap. Parang nabaliktad na. Dati yung NBA ang ginagaya ng isang liga, ngayon naman parang sila yung gumagaya, under the table. Kung magkataon naman na bigyan ng penalty ang Clippers, double punishment ang mangyayari sa kanila. Dahil within 8 years, possible wala silang draft picks at kahit yung mga draft picks nilang naibigay na sa ibang team or via swap, pwedeng tamaan. 2030 onwards, kung may mundo pa nun, pwede din tanggalin. Ibig sabihin, nasa 8 taon na posibleng wala silang draft picks. Yung mga multa dito kay Steve Ballmer, sabi nga ng mga fans, barya lang sa kanya yon. Pwede siyang masuspinde ng 1 taon kasama yung mga team official. Parang kasama din doon ang head coach kung sakali man. Isa pa sa pinakamatindi doon kung si Kawhi ay maboid ang kontrata. Dahil kung mapatunayan, talaga maboboid yung kontrata niya. Dahil yung nangyari dati kay Smith, naboid yung kontrata niya pero nakapirma pa rin siya sa parehong team bago siya pinakawala nung sumunod na taon. Si Kawhi kapag binoid ang kontrata niya, pwedeng isama doon na iban siya sa pag-sign ulit sa Clippers within 1 year or hindi talaga siya papirmahin ulit sa Clippers. Kung kasagsagan ng season na naboid ang kontrata ni Kawhi, pwede siyang isign ng ibang mga teams dahil free agent na siya at wala siyang kontrata sa Clippers. Pero sa sitwasyon ngayon, nasa veteran minimum contract ang pwedeng ibigay ng mga teams. Kaya pala si Mark Cuban panay ang tanggol kay Kawhi dahil pwede nilang makuha si Kawhi sa minimum contract. Kaso hindi gagawin ni Kawhi na pumirma ng veteran minimum contract or mas mababa sa kontrata niya na $50 million or ibig sabihin pumirma si Kawhi ng veteran minimum contract kapag ginawa niya yon, hindi na niya makukuha yung dati niyang price range. Kaya kung maboid ang kontrata ni Kawhi, ang pwede niyang gawin o pinaka-best option niyang gawin dahil nga sa mga nangyari dati, maupo ng buong season at mag-intay ng susunod na taon dahil free agent pa rin naman siya, pwede siyang makalipat ng ibang team sa parehong kontrata. Hindi siya binay-out, kundi binoid ang kontrata niya. For next off-season, maraming mga teams ang merong malalaking salary cap. Pwedeng pumirma doon si Kawhi na makuha pa rin niya yung kanyang kontrata na nasa price range kung hindi siya babalik ng Clippers. Kaya sabi ko kanina na parang naiipit si Commissioner, meron kasi siyang power na gawin na yung punishment based sa gusto niya. Isa doon, kung mapatunayan si Kawhi at ang Clippers na guilty, pwede niyang ipagpaliban yung punishment kay Kawhi. Patapusin muna yung regular season para hindi maapektuhan yung balanse ng 2026 season. Kung role player kasi yung natamaan ng issue katulad ng kay Kawhi, malamang suspended na. Kaso star player na game changer ng isang team. Kaya kapag ginawa ni Commissioner na ipagpalibad yung penalty, malamang magreklamo yung ibang team governor. At nakasalalay doon ang reputasyon ni Commissioner kung hindi niya gagawin, kung mapatunayan. Isa pa doon, laki sigurong panghihinayang ni Tito Dennis dahil si Kawhi pwede makapirma kasi ng 1-year contract extension by January onwards na nasa $55 million pataas. Pagdating ng off-season next year, 2 taong kontrata na nasa $60 million per year pataas pa.
Susundan na kasi ni Kawhi yung contract structure ni LeBron, Steph at Kevin Durant.